Ang San Miguel Beermen ay nagre-ready na para i-defend yung kanilang corona dito sa Philippine Cup. At mukhang magiging mas matindi pa yung kanilang lineup na ipepresenta dito sa darating na season dahil ayon doon sa mga lumalabas na mga balita mula doon sa kampo nila. Itong San Miguel Beer daw ay ready na gumawa ng malaking offer para makuha itong si Cedric Barefield. Mukhang ito si Barefield daw ay dismayado na dito sa Blackwater bossing. Lalo na yung pagkatalo niya dito sa Rookie of the Year. Marami kasi nagsasabi na mukhang ito si Barefield gusto nang lumipat dito sa SMC at ang San Miguel ay ready na raw na mag-offer ng kontrata para dito kay Barefield. Kung sakasakali na magawa niya ng paraan itong si Barefield, magiging isa yan talaga dito sa mga sabihin nating magpapalakas dito sa lineup ng Beermen at sigurado na siya ay yung magiging tinatawag natin na main point guard ng San Miguel. Kung sakasakali nga na makuha talaga nila itong si Barefield. As it is, maraming naniniwala na gagandahan ng San Miguel yung offer at baka ibigay nila dito sa Blackwater itong si Wami Tiongson plus samahan pa nila ng isang first round draft pick. Baka yan ang ipapalit ng San Miguel para dito kay Cedric Barefield. Alam naman natin na itong Blackwater bossing ay understandable naman na ito si Barefield talagang di magtataga dyan. Alam naman natin yon. Pero ang balita dati sa TNT yan mapupunta. Pero ngayon mukhang San Miguel ay determinado na kunin ang serbisyo ng nabanggit na player. Kung sakasakali at magawa ng paraan niya na San Miguel, ang laking bagay kung talaga si Barefield ay sa kanila mapunta. Dahil alam naman natin na hindi biro yung kalidad ng nabanggit na player. So kung sakasakali, sa tingin ko at mapunta sa San Miguel si Cedric Barefield, yan ang magiging susi para sila ay magkaroon ng realistic chance talaga na makuha yung Grand Slam na siya rin gustong ma-acquire ngayon ng TNT Tropang 5G. Kaya magiging very exciting ang darating talaga itong ongoing na season ng PBA. At napag-uusapan natin itong TNT Tropang 5G. Ang report ngayon ay mukhang sila ngayon ay isa doon sa mga teams na gustong kumuha dito kay Kai Balungay. Dahil isa doon sa mga problema nitong TNT talaga ay yung center position. Kaya nga maraming naniniwala na hindi pa tapos itong TNT sa pag-acquire ng mga top players. Dahil syempre kung ikaw ang TNT, gugustuhin mo talaga na masiguro na hindi ka mawawala ng tinatawag na chances para manalo ng Grand Slam. Kung ikaw naman talaga ay isa doon sa mga teams na masasabi natin na nagre-ready para sa isang Grand Slam, kailangan kunin mo as much as possible yung mga top players sa liga. At yun nga pagkuha ng center, yan ang hinahanap talaga ng tropa. Kung sakasakali na ma-acquire nila si Kai Balungay mula dito sa Phoenix, sigurado magiging ang laki ng ambag niyan para dito sa kanilang lineup. Lalo na alam naman natin na hindi biro yung magiging sitwasyon para dito sa TNT. Kung sakasakali nga na makuha nila itong mga ganyang players, ang laki ng maitulong nito para sabihin natin mapaluwag yung rotation ni Coach Chot at hindi na masyadong mapagod ditong sila Brandon Rosser at Kelly Williams. Kung sakasakali na magharap nga itong TNT kalaban sa finals yung SMB o yung iba pang malalakas na teams, diyan natin talaga makikita na mag-iiba ang laro ng tropang 5G. Pero sa ngayon dito sa Philippine Cup, kinakailangan nila ng isa pang center. At itong si Kai Balungay, mukhang yan yung magiging solusyon talaga dito sa pangangailangan ng TNT ng tinatawag natin na big man. Dahil alam natin dito sa PBA ay naka-premium talaga ang hinahanap talaga ng mga teams, big men. Yes, itong TNT nakasentro sa mga guards yung kanilang scoring, lalo na sa 3-point shooting. Pero pagdating dito sa tinatawag natin na lineup, mukhang okay naman talaga itong pagkuha ng TNT kung kailangan talaga kay Kai Balungay.